So yun na, what's up sa inyo mga busero. Bali, ito nga pala yung latest project ko na semi-automatic PCP. Papakita ko sa inyo kung paano ko siya bubuin. As you can see naman, nakaiwalay siya. Kasi ang plano ko talaga dito at nakaiwalay ay ipapa-anodize sana namin. Kaso ang problema, yung kaibigan ko na mag-anodize sana hindi ko makontak. Kung tao sana sa bahay nila kanina walang sumasagot. Kaso nga, yun na nga, kukunin na ito na may-ari bukas. Bali, June 5, kukunin na nila, June 4 na yun. Di na umabot. Kaya, ayun, papakita ko lang sa inyo kung paano ko siya bubuin at ano yung pinagkaiba niya sa normal na PCP. So, yun, umpisa tayo dito, mga busero, sa trigger. Ano pala yung trigger housing niya. Bali, yung mechanism ng trigger niya is yung ganito lang, na trigger, yung dalawa lang. Nag-swing lang siya na ganyan. So, ano, may kakaiba dito sa mismong trigger. Ito. Ayan. May, ano siya, nag-play siya dito para pag sumabra siya na siya ganyan, babalik na to, tapos aangat siyang ganyan. Para pag kalabit mo, tapos pag bitaw mo, mag-engage ulit siya dito. So, pakita ko sa inyo. Unahin natin itong mismong trigger. Okay. Yan. Bali yung idea nito, hindi ko original. Bali, may nakita ko lang dito sa YouTube. Bali, ginawa niya naman to sa naka-Shanbao na ano. Hindi naman siya Shanbao kasi hindi available sa kanila yun. Bali yung YouTuber na yun ay taga Brazil. Alam mo, taga Brazil siya eh. Shout out kay Letacio Ignis. Bro, kung panood mo to kasi nag-comment na siya sa isang video natin at na-notice niya. Nagbigay siya ng payo sa akin. Kasi nga yung blowback natin, masyadong marami lumalabas na mist sa mismong bolt. So yun, tapos tayo dito sa trigger. Ngayon dito naman tayo sa mismong receiver natin. Ito. Dito tayo. Tingnan natin yung bulb. Bali ito yung bulb niya. Kung papansin nyo, meron tayong mahaba na kalugtong ng bulb. Kasi yung normal na bulb seat lang. Is ito lang siya, wala ito. Ganyan lang dapat yan. So, kasi yung blowback na walang nasasayang na hangin sa ating hammer. Dito pala yung hammer natin. Hollow yung gitna niya, tapos meron tayong pin. Ito yung mismo pumapalo sa hammer. Ay, sa bulb pin, sorry. Ito mismo yung pumapalo sa kanya. Mapapansin nyo, wala siya sa gitna. Pero dapat ito nakagitna. Ngayon, ginawa ko lang ito ng paraan. Dahil yung pagkakabutas dito sa machine shop, hindi pantay. Hindi siya pantay. Dapat yan, pantay na nakagitna. Asa na itong nabutas sa material, hindi pantay sa gitna. Hindi pantay yung bulb tsaka yung hammer. Hindi siya gumitna. Kaya, ayun, ako nang gumawa ng paraan, nag-adjust lang ako dito sa hammer. Bali ganyan siya. Ganyan. May o-ring siya dito, na fit lang siya dito sa ano, hindi siya sobrang sikip din, sobrang luwag. Tama lang na mag-play siya. Para yung hangin, may tutulak lang siyang paatras. Yan. Nga pala, yung siya natutulak dahil din dito, ito kasing ating pin is normal lang to, nasukat. 3.2 mm nga pala ito, o 3 mm. Tapos yung sukat ng ano natin, nung butas natin dito sa 4 mm. Para yun yung dadaan yung hangin patulak sa ating hammer. Bali, yung ginagamit ko pala sa may pin natin ay motorcycle spoke o rayos na stainless. 10G yung sukat. Yan, nabanggit ko naman sa iba kong video yun. Ulitin ko na lang din dito. Silicone oil. Minsan tatapat. Ayan. Nilagay na natin yung markings. Ano natin dito. Make sure lang na tatapat yung butas natin. Ayan. Bali yan, nakatapat na siya. Silipin ko lang. Ayan. Kaya hindi gaanong tapat. Pwede naman ito siya itulak. Adjust. Ayan.
tayo sa pin. Bali nga pala sa pin, naglalagay ako ng grease. Wala akong silicone grease. Ginagamit ko ay petroleum jelly. Nilalagyan ko ng pinakalabi para isil agad yung hangin. Nakakatulong kasi ito. Hindi ko lang sa iba kung alam kung ginagawa nila to, pero ako ginagawa ko siya. Para mag-seal yung hangin agad natin kahit wala pang laman yung tangke. So yung pinaka-type pala nung ano natin, ng valve ay sa mga sasakyan to. Isa may temperature gauge, to alam ko eh. Pinakatakip nun. And 18 by 1.5 pala yung sukat ng thread yan. Stainless siya. Bali, saktong-sakto dito sa pinabutas ko sa machine shop. Mas nakalubog din siya. Yan. As yun, next ay ito, yung power plenum, extra plenum. Hindi ko siya nagawa ng maayos. Siyempre, hindi naman tayo kompleto pa sa gamit. Pero yun, sinubukan natin gawin kasi request to nung may-ari na nagpagawa. Bali, may o-ring lang siya dito sa ibabaw. Ipit lang natin siya dito. Natin lang ng oil. Tapat lang natin. Tapos yun. Kaya siya, wala kabit na. Ano mapansin nyo isa wala. Bali kasi ang nangyari dyan, hindi tumapat yung butas ko. Pero huwag kayo mag-alala. 5 tornilyo naman na tapos M5 pa yun mo sa likod. Tapos itong tatlo ay M4. Yan. Subok naman na. Kaya huwag na kayo mag-alala. Dito naman tayo sa gauge. Bali ginagamit ko dito, sa seal niya ay bungee washer. Ito yun na sa mga preno na hydraulic sa motor. Mga preno nagsisilbing seal ng hangin para hindi mag-leak. Kahit hand tight lang ito, hindi naman yung sisingaw basta-basta. Hindi naman na ng konti. Yan. Next is yung hammer natin. Yan. Ito na natin yung oil niya. Hindi natin ang bago. Silicone oil. Yan. Stick lang siya. Ito natin. Yan. Play siya na maayos. Tapos, lagyan na rin natin yung trigger. Para may engage na natin yung ating hammer. Para hindi na magulo yung ating valve. Yan. Tapos, ito pala yung pinaka-spring ng hammer natin. Hindi lang siya. Hindi lang naman to. Tensioner. So, nga pala yung pinaka-type ng ating valve, ating hammer. Engage na natin yung
Yan, yung hammer para walang tension dun sa ating valve. Dito naman tayo sa taas. Na natin yung pinball. Ayan, lahat ng o-ring, lagyan natin ng silicone oil para smooth lang yung pagpasok. Mga pala yung barrel niya. Bali, may shroud lang to na ano yun. Yung pinakaunang-una kong hand pump. Hindi ko sana ilalagay ito dito kasi nga lang yun. Para di na tayo gumastos. Kasi may sentimental value sa akin. Kung gawa nga ng yung pinakauna kong hand pump na nasira na nga lang. Yan. Stainless. Tapos aluminum yung mga takip. Hindi yung mga original niya na takip. Tulak lang natin. Tulak lang muna natin sa pinball. Para sumatin. Dapat ba? Hindi pala nakatapat. Sorry. Sorry, di nakatapat. Yan, tapat na siya. Hindi natin kung smooth. Yan. Hindi may kasikipan yung ating magazine. Pero okay lang yan. Para hindi siya lalaglag. So next, dito naman tayo sa ating bolt. Yung pinaka-bolt natin. Tignan natin ng silicone oil. Para smooth. Spring. Yan siya. Yan. Balik naman tayo sa buttstock. Foldable buttstock siya. Hindi request din ito na may-ari. Nang nagpagawa. Sinusunod lang natin. Balik kasus naman niya to. Kaya, ayun. COO lang tayo. Ayan. Gitna naman. Hand grip. Yan.
Hindi na. Next is yung barrel. O yan mga bossero. Bali ito na yung outcome niya. Natapos. Siyempre magasin lang natin niya kung may bala na. So yung tester naman ito, nakita naman niya, nakita niya naman yan, na-upload ko na sa, dito sa channel. Ayan nga, check niyo na lang yung huli kong upload, bukod dito sa channel, video na to. So yan, bali ginawa ko lang pala siya, handmade lang, bali yung tools ko na ito, drill press lang, tapos grinder. Yung mga nakikita niyo usual sa, ano, sa mga video ko, yun na yung gamit ko. Yung puras naman ito, napaliwanag ko naman na dati, pinapaburas ko sa machine shop. Ayan. So yun lang mga bossero, sa mga nais po ng mga ganitong video, like, share, and subscribe. Comment na rin kayo dun sa comment section sa mga nais nyo itanong. So yun lang mga bossero, thank you.